Now, kini mga higalang pasaka nag-impeachment, batok mga kaigalaan ni Vice President Sara Duterte sa committee level, pasar na. Magpaabot ta sa plenary mga kaigalaan. Kining nani, okay naman yung mga sukitig paminaw o imbestigaron ni VP Sara, mga ilang gusto. Pero mga tao nakabantay nga ang focus VP Sara naman. Ma-divert na mga higalang. Sa man, kalimtan na lang ito itong flood control project eh. Wa na. Padung nas kalimot to. Ilubong nas kalimot mahigala. Kay malingaw naman ang mga tao ani. Lingaw-lingaw ta, ma-divert ang atensyon sa mga tao. Labi na magsugod ng impeachment. Ala, magdebate diha, mananaw ta mahigala, lingaw tas pananaw, nalimtan mga kaigalaan ang flood control. So, kini mga congressmen uban, doon na sa ni mahigala mga personal interest, tanaw nila, pag na-involve na ka na flood control, kaya maghisgot kung flood control project, mga higala, ang mga matas, mga tao, tuan nakafocus sa mga na-involved. Ha? Unya ka ng flood control project, wa man mahigala, di man ma-fokusan si VP Sara, anak. So, medyo, o ikaw may congressman, labi pag doon na kay flood control project, maningkamot, sige ka mga kaigalaan nga, ha? Kinini ang ma-divert ang atensyon sa mga tao. Ha? So, padung yun anang butanga mga sukitig paminaw por bida. Nya, karon atong balik-balikan mahigalang impeachment, si Vice President Sara Duterte, kining mga grounds for impeachment mga kaigalaan, medyo rehash sa milabay nga impeachment complaint. Kay ang mga grounds mga higala, mamaoro man. Pero karon ilang ipunan mga higala nga di na ko na affidavit, kini si Madriaga. Na affidavit si Madriaga nga kuno, pero imong tan-awon ang content sa affidavit mga sukitig paminaw por bida. Dako gyud kay questionable mga kaigalaan oy. Sa ako lang pag-evaluate ha. Questionable kay affidavit mga sukitig paminaw. Pero ila gyud mahigalang i-attach dito, para pag-connect mga higala nga kinis Madriaga bagman kuno. Matod pa ni Vice President Sara Duterte. Kung imong tan-aw ng affidavit ni Madriaga, nagbutang dito dahil nga siya mo'y nahimo kunong bagman o mangulikta mahigalag kwarta kay siya mga kaigalaan may nitigom o kwarta mahigala isip pagpangandam pagpangandam sa pagdagan unta ni Vice President Sara Duterte o pagka-presidente ni atong 2022. Straight to the point. Mao nay usas mga unod sa affidavit, Onya, karon, maingon mahigala nga, kaila sila, suod sila, siya mo'y sugo-sugo, pero karon ni isyog statement, makikilaan si Vice President Sara Duterte. Yan yung statement, mga sukitig paminaw, atong i-flash diri kasamang names, para atong mabasa makikilaan. Ang statement gahapon, kinipasaka naman ni sa VP Sara o kaso, mga sukitig paminaw. Mao mo ni ang yang giingon, no? Madriaga as my ex-aide or bagman, are inaccurate and misleading. Si Madriaga kuno isip iyang kanhi aid, kanhi katabang or bagman, dili mga kaigalaan sakto og usa ka misleading, usa ka lances. Straight to the point. Matod pa mahigala sa statement ni VP Sara kay kagahapon yan ang maging pasaka kaso ni si Madriaga. Second paragraph giingon, calling him an ex-aide assumes a fact, the very lie that the perjury complaint seeks to address. Ang pagtawag kuno kaniya og kanhi katabang ni VP Sara nag-assume og usa ka fact. Nga mao ang usa ka dakong bakak og may hinungdan nga mao kini mahigala ang kasong reklamo niyang perjury nga angay mahigala nga i-address. He was never my aide. Never yun ay nahimo kunong tabang si Madriaga. Matod pang Sara, he was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala of Easy Pilipinas. Matod pa statement ni VP Sara mahigala. Wa gyud mahitabo nga siya akong katabang, akong higala, akong empleyado or membro sa akong staff in any capacity. Ang tao na gyud nga nakaila niya mahigala mao si Attorney R. Kilala sa Easy Pilipinas. I urge the media
to exercise greater care in the reporting. Accuracy and fairness must always come first. So iyang giawhag ang mga sakop sa media nga mohimo mahigala og greater care sa ilang pag-report. Accuracy and fairness, kining patas mahigala kanang sakto og patas, maoy angay unahon gyud mga higala sa mga sakop sa media. Straight to the point. Mao ni ang pamahayag mahigala ni Vice President Sara Duterte. Sa laktod, iyang gipanghimakak din nga dili niya mahigala dili tinuod kanang claim mahigala ni Madriaga na priso mo si Madriaga karon. Unsa ka mga higalay mga ilang gisabutan, basin baka mga kagalaan di malikayan ang mga tao una magina nga basig ofera ni nga makagawas prisuhan, og iyang iduot mahigala sa VP Sara. Kay kini gud mahigala kung gi-evaluate ning affidavit ni Madriaga. Kana lang daan mga higala kisa may mutuo ana nga siya kunoy nangulikta, siya kuno mahigala gisugo aron makagalaan nga pag kuha og kwarta, labot mga kaigsuuna ni ining pagdagan plano ni VP Sarang mudagan pagka-presidente natong 2022. Straight to the Muna point. usa sa mga unod sa iyang affidavit. Unsaon man pagkulikta, purbida, maligo-lingo kagyod. Pero ang mga congressmen nga ni pirma mahigala or ni isa sila mga kamot gahapon, ay butang lang na diha, bahala na basta kay naa. Basta mapasaka ng impeachment complaint. Kaya kung imong tan-awon mga sukintig paminaw, nganong kinahanglan man sara kay limang ka sa aligasyon ni Madriaga Daikin? Ang aligasyon ni Madriaga nga kadto kunong maong kwarta, gikan to mga higala sa pugo, gikan sa mga drug lords. Siya mo'y nangulikta, kay mautoy gamiton sa campaign, mahigala presidential campaign ni Vice President Sara Duterte, natong 2022. Na karon ang mga tao nga naminaw, moingon magyud nga, katong panahon na mahigala, wa man gimudagan ang tao na Sara pagka-presidente. Hesitant man ganin ang mudagan pagka-presidente. Ni-file naman ang ganin na mahigalag, mudagan isip mayor sa Davao. Unya, gi-offeran siya, gibalik-balikan ni Aimee. Kini si Aimee man ang nabalik-balik ito kasi BBM. Nabalik-balik to sa Davao, kay gi-convince siya mga kagalaan nga mahimong running mate ni BBM sa pagdagan. Ang mga tao na kasabot, dili presidente ang tuyo ni Sara at the time. Pero sa pikas bahay, naklaruhon talang hamon ang mga tao, mingon yun sa maning affidavit ni Madriaga. Murabag, medyo maklaro ba nga og imong tan-awon may galang kredibilidad ang statement mga sukin tigpaminaw. At that time, ang iyang papa mo na kong ingon, gibalik-balik na ko na nga niadtong 2022 mo'y perfect time ni Sara Duterte nga mahimong presidente. Straight to the point. Kaning eleksyon sa 2028 wa pay klaro ni. Og para iya gyud ang presidency mahigala, iya gyud na. Kay tan-aw nako dunay destiny gyud mga kigalaan ang pagka-presidente sa atong nasod mga sukin tigpaminaw. Muna akong example mahigala kato nahitabo ni Ninoy Aquino. Ang duna mahigalay damgo nga mahimong presidente katos Ninoy Aquino. Si Cory Aquino wa gyud damgo bisag gamay. Kay may damgo patos Cory nagpractice ato daan mahigalay bisag kapitan lang sa barangay pero wa. Kapitan sa barangay nagkonsehal ba kato at least ma-aklimatize siya mahigala sa mga pagpadagan sa gobyerno. Batwa gyud. Pero unsa may nahitabo? Si Cory, accidentally mahigala tungod kay namatay si Ninoy, wa sa plano destiny ni Cory. Tan-aw na ko ini mahigala kung kang Sara gyud ni ang 2028, bisag unsaon pa sa lisod-lisod, kung para iya gina, para iya gina. But kung dili na para iya, mahimo mahigalang dili damhon mahigala basig si Basti, moy para iya na kang Basti o dili na para kang pulong na or kinsa ba kay padaganon mahigala sa campus mga Duterte. Mahimong mo na yung mga senaryo, mga sukitig paminaw. Kay kinigong tanan mahigala nga, ipugos gyud bo ni kanagong plano sa tao, mga sukitig paminaw. Mahimo nga dunay mga panahon nga kinini ang magmalampuson, pero sa ato mga higalang kinini ang pagpaniid sa mga panahon, di man tanan gyud mga higala nga kabubuton sa tao may matuman. So kanang muna akong ibalik-balik, kadtong 2022, that was the perfect year for Sara Duterte to become
mga kahigalaang pagka-presidente sa nasod. Apan iyang gihatag ngadto kang BBM. Inana sila mga higala ka kuan. Ogi sa taman sa may tawag niyo na dili man na pag grabe ha. Ngano man nga nabalik-balik ng BBM dito. Ang mga nakasabot mahigala sa aktual nga sitwasyon. Padaganon siyang digong. Siya mo'y number 1 sa survey mga higala. Kinahanglan bago to si Sara Duterte. Ako, munang lisod kayong tuuhan mga sukitig paminaw. Kana gumudagan kag presidente. Kana klaro-klaro lang ha. Naay mga muamot anak nga mga negosyante. Naay mga mo bankroll anak sa imong campaign. Naay mga mo sponsors anak. Kana kung taas kag rating. Straight to the point. Labi na kayo mga negosyante, mga Chinese. Sigurado man na mga kagalaan kay pag PRPR man sana nila, kumudaog day ka mga sukid di paminaw, di at least amigo ni mong presidente, higala ni mong presidente. So kini mga dagkong mga negosyante, kanang legitimate nga negosyante ha. Muna importante nga mudagan ka gani presidente bisag senador, mudagan ka gani inig-survey taas kag rating. Kay kung taas kag rating sa survey, daghay mga tao nga mo sponsor nimo. Kay naa man kay chance nga mo daog. Wa gani kay chance mo daog, way mo sponsor nimo kioy, ha? O mangayo gyud kag tabang, pwede kang hatagan siguro og unsa magaling. Abe, balibaran ka or kana mga Chinese magala dili mo balibad, tagaan ka din ha, pero gamay ra ihatag kay para na sad nga dili ka magmahay mga sukitig paminaw. Kini mga Chinese ano hatag ni pikas-pikas labi pa og ang kandidato mga kagalaan stiff ang competition. Kadang delikado og mudaog kinsay mudaog ana. Hatag mo kana Sara mga higala at that time si Presidente Duterte naas Malacañang. Tanan mga kagalaan nga mga congressmen, tanan nga mga mayor, tanan mahigala nga mga governors naas ilang linya. Dili kinahanglan Sara mahigala mangayog mudawat og kwarta mga kagalaan gikan sa drug lord mudawat og kwarta gikan sa mga pugo. Straight to the point. Kini mga higalang kini mga higalang affidavit ni Madriaga medyo lisod kayong tuuhan nimo, lisod kayong tuuhan. Pagkaplang ako may pa-evaluate na. O ako may evaluate. Number 1, si Sara, di man tinuod nga nagplano Sara budagag presidente. Ikaduha, kung tinuod nga nagplano presidente Sara, di kinahanglan. Daghang sponsor ni mong mga legitimate nga mga businessman, nga no, imo mga ng tuyuan ng mga drug lords, nga imo mga ng tuyuan ng mga pugo. Daghay mo sponsor, labi na kay taas siyang rating, siya'y nag-una sa rating, si Digong na sa Malacañang, ang tanan stars na kalinya niya mga sukid di paminaw. Manang ako yung gibalik-balik, 2022 was the perfect time for Sara. Kining 2028 pagitay klaro ini. O mahimo bang presidente Sara di ba? Malagmit mahigalag, ma-impeach siya, makonbikto siya, dili para iya posibleng para kang basti na or para kang pulong. Dili yang kapalaran. Po depende na kayong tamasayod ini mahigala sabtang magdagan ng impeachment. Unsay mga mahitabo? Depende na. Tanawon pala ito, may galam na lingin ang bula, mga sukid di paminaw. Pero kining pamahayag ni Madriaga, bisa kung saon ni mo makagalaan og evaluate, medyo kuan kayo, lapsaw kayo mga higala, kining yang affidavit, tungod kay sa ako nang giingon mga kagalaan, dili kinahanglan si Sara Duterte nga magkuliktag kwarta mahigala para gamiton sa campaign. Naay ang amahan sa Malacañang sus ang makinarya sa administration at the time. Grabe kayo, ang makinarya sa administration plus siya. Bisan gud og si palit sa siyang papa, pero siya'y pinakataas og rating. Nidagan mahinog mayos Davao, gikuha sang BBM. Gigamit sang BBM nga mahimong running mate aron niya ilang mapilde may gas Leni Robredo. Kanis BBM gud mahigala kasabot siya kung sa capacity ng Leni. Kana klaro na ba? Si Leni Robredo mga kagalaan, kini kung tao, kini Pilipino na mo, batayanan yun na. Natay pagka-emosyonal. Kaya si Leni po baya, wa na mag-apil-apil mahigalag politika. Ang nag-apil-apil politika kadto si Jesse Robredo. Kaya si Leni, in fairness ang Leni, wa na mag-apil-apil politika. Pero pagkamatay ni Jesse Robredo, na-emosyonal ang mga tao. Ni-support silang Leni. Muna nitabo mahigalag ang Kore. Pagkamatay ni Ninoy, nga si Ninoy yun yung plano, pagkamatay, way plano si Kore, ni-support silang Kore. Muna hitabo kini karon og ilang tirahan si Sara og maayo mga higala, nya dungan-dungan ning hearing ni Sara, dapay kang Digong, og ilang mapindawon si Sara, basig dili para kang Sara, basig pang basti na.
Ha? Ang katungoy plano ba? Or kinsa ba kay padaganon sa campus mga Duterte? Mo na ibantayan na